Hello mga ka-E4! Welcome back sa ating YouTube channel, Panungani How! Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba magpaayos ng maling birthday at pangalan sa SSS gamit ang E4 form o Member Data Change Request. Kung nagkamali ka sa encoding ng iyong personal details o may kailangang i-correct sa records mo, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ito gawin. Sasagutin din natin kung ano-ano ang mga requirements na kailangan mong ihanda para mas mabilis at hassle-free ang proseso. Kaya kung gusto mong maging accurate ang iyong SSS records, siguraduhin panoorin ang video na ito hanggang dulo. Let's get started! Correction of name and or date of birth, E4 series. E4, Member Data Change Request. Paano magpa-correct ng pangalan at o birthday sa aking SSS records, March 23, 2026. Base sa requirements na nakalagay sa E4 form, ito ang mga dokumento at IDs na kailangan para sa pag-aayos ng inyong birthday o pangalan. Halimbawa, ganito ang iyong SSS records. Pangalan, De La Cruz Juan Reyes. Birthday, January 1, 2000. At ang birth certificate mo naman o passport, name, De La Cruz Juan Reyes. Birthday, January 1, 2001. Dahil mali ang iyong birthday sa SSS record, kailangan mo itong ipaayos. Mag-fill up lang ng E4 application, ilagay ang iyong SS number, date of birth, pangalan, address, cellphone number, email address. I-check ang correction of date of birth at ilagay ang maling birthday. January 1, 2000 at ang tama mong birthday na January 1, 2001. Ang kailangan mo lang dalhin ay ang iyong birth certificate and valid ID o kaya ang iyong passport. Tandaan, dalhin ang original documents at magdala rin ng photocopy nito. Kung nanggaling naman ang iyong birth certificate sa local civil registrar, kailangang siguraduhin ito ay may tatak na certified true copy. Kung ang kailangan mo namang ipaayos ay ang iyong middle name dahil nagkaroon lang ng problema sa maling spelling ng pangalan o middle name, halimbawa, ang Reyes ay naging Reyes, instead na I ang mailagay mo sa encoding ng iyong middle name, naging I. Ang kailangan mo lang dalhin ay ang iyong birth certificate and valid ID o kaya ang iyong passport. Kung kailangan mo naman ipaayos ang malaking mali sa pangalan o middle name, hindi na ito simpleng typo, hindi na ito parehas ng simpleng I, naging I lang. Kapag malaki na ang discrepancy, iba na ang proseso at hindi na ganun kasimple. Kaya maliban sa iyong birth certificate at ang iyong valid ID o kaya ay password, kailangan mo na magsumite ng joint affidavit of two disinterested persons. Ang Joint Affidavit of Two Disinterested Persons ay isang legal na dokumento kung saan dalawang tao ang sabay na nagsusumpa at nagbibigay ng pahayag tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay mga taong walang personal na pakinabang o interes sa kaso o sitwasyon, hindi kamag-anak, at may personal na kaalaman tungkol sa pangyayari. So, sila ang mga taong kakilala mo at nakakakilala sa iyo. Sila ang tutukoy na etong si Reyes at si Reyes, iisang tao lamang. At kung ano ang naging posibleng rason bakit nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang record. At ayan, nalaman niyo na kung paano magpaayos ng SSS records. Sana nakatulong ang gabay na ito para mas maging madali at hassle-free ang proseso ninyo. Mag-fill up ng E4 data member change request, dalhin ang mga kailangang dokumento at valid ID, dalhin ang original, Xerox o certified true copy at isubmit sa branch. Kung may tanong pa kayo, huwag mahiyang mag-comment, tutulungan namin kayo. Don't forget to like, share at subscribe para sa mas marami pang helpful guides. Salamat sa panonood at ingat palagi. Bye!